Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakakilala sa akin sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong 1987, itinalaga na ang Huwebes pagkatapos ng linggo ng Pentecostes ay ipagdiriwang ang Feast of our Lord Jesus Christ, the Eternal High Priest. Sa kapisang ito, pinapaalaala sa atin ang pagkapari ni Jesus. Siya ay ang Kristo. Ang Kristo ay itinalaga ng Diyos na maging hari, pari at propeta. Kaya bilang Kristo, si Jesus ay pari. Ang tungkulin ng pari ay mag-alay ng sakripisyo sa Diyos bilang pagsamba sa Kanya. Ipinakita ni Jesus ang pagiging pari niya sa huling hapunan na nag-ugnay din sa Kanyang pag-aalay sa krus sa Biyernes Santo. Sa huling hapunan natupad ang bagong tipan na ipinangako ng Diyos na narinig natin kay Propeta Jeremias sa ating pagbasa. Nagbalak ang Diyos na magtatag ng bagong tipan. Hindi ito tulad ng pagtitipan ng Diyos sa bayan ng Israel sa paglabas nila sa Ehipto. Pinagtibay ang tipan na ito ng dugo ng kordero, ng mga hayop. Dahil sa dugo ng kordero, hindi sila pinasok ng anghel ng kamatayan noong gabi ng Pasko. Ang bayan ng Israel ay pinalaya ng Diyos sa pagkaalipin, kaya sila ay naging kanyang bayan. Ang mga Israelita naman ay sumunod sa batas na ibinigay sa kanila ni Moises upang maging bayan sila ng Diyos. Hindi tinupad ng mga Hudyo ang pagtitipan na ito. Hindi sila naging tapat sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kahit na pinaalaala sa kanila ang mga ito ng mga propeta na pinadala sa kanila. Kaya ngayon, gagawa ang Diyos ng bagong tipan na hindi na nakasulat sa bato, kundi sa puso ng bawat isa. Ipagtitibay ang bagong tipan na ito sa dugo ni Jesus, ang kordero ng Diyos. Ginawa ito ni Jesus sa huling hapunan noong sinabi niya na ang dugo niya sa kalis ay ang dugo ng bagong tipan. Sa susunod na araw, ang kahuli-hulihang patak ng kanyang dugo ay dumanak noong sinibat ang kanyang tagiliran sa krus. Ang sakripisyo na inalay na ni Jesus sa ang kataas-taasang pari natin ay ang kanyang sarili. Tayong lahat ay nakikiisa sa pagkapari ni Jesus. Nakikiisa ang bawat binyagan, kaya sila ay may common o royal priesthood na
nakakaalay sila kasama ni Jesus para sa kaligtasan ng mundo. Ang mga pari na inordinahan ay nakikiisa sa pagpapari ni Jesus sa kanilang ministerial priesthood. Ang pagpapari nila ay ang paglilingkod sa lahat ng mga binyagan upang magampanan nila ang kanilang royal priesthood. Ang banal na misa ay ang pag-aalay ng buong bayan ng Diyos. Sa pamumuno ng pari, ang lahat ng binyagan ay nag-aalay ng pagsamba, pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Tulungan mo kami, O Diyos, na magampanan ng maayos ang aming pagpapari. Salamat na hinayaan mo kaming makiisa sa paghahari ni Kristo, ang aming dakilang pari. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.